Good morning, class. Dahil, yes, good morning kasi umaga ko ginagawa tong video. So, ang topic natin na hindi na i-discuss ng mga group 7, supposedly kahapon, Webes, pero ay Friday pala. Pero hindi na i-discuss, pero okay lang. So, ako na lang magdi-discuss. So, Module 5, Annotation of Antonio Morgas Sucesos de las Islas Pilipinas. Medyo may konting correction lang dito sa module title. Kasi hindi siya annotation of Antonio Morgas Sucesos de las Islas Pilipinas, but rather Rizal's annotation of Antonio Morgas Sucesos de las Islas Pilipinas. So hindi po si Antonio Morgas ang nag-annotate or nag-note sa kanyang sariling libro, but rather si Rizal. So ang pinaka key point po ng topic na ito, hindi po natin pag-aaralan yung mismong sulat or libro ni Antonio Morgas na Sucesos de las Islas Pilipinas, but rather yung mga key points sa anotasyon ni Rizal doon sa kanyang libro or sa libro ni Antonio Morgas na Sucesos de las Islas Pilipinas. So we have the Sucesos de las Islas Pilipinas. So Las Islas Pilipinas means the Philippine Islands simply. So in English, they were named in honor of King Philip II of Spain, and Sucesos means the work of an honest observer. A versatile bureaucrat, knew the administration workings for the inside. So, si Antonio Morgas is masasabi natin na accurate yung kanyang libro or history book, and honest observer siya. Kumbaga, lahat ng nakita niya sa Pilipinas, yun ang kanyang inobserve. So, ano nga ba ang ranggo niya? Bakit ganun na lamang na masasabing mapagkakatiwalaan siya? First, naging siyang soldier ng Spanish government. And another thing is, after niya maging soldier, nag-aral siya para maging lawyer. And after niya maging lawyer, naging siyang head. Or, kumbaga, yung parang tinatawag na Chief Justice sa New Spain. So, ano nga ba ang tinatawag na New Spain or saang bansa ang New Spain? Ang New Spain is located sa Mexico. Or rather, yung Mexico mismo, yun ay New Spain. And naging din siyang Chief Justice ng Supreme Court. Kasi ang Supreme Court hindi Supreme Court ang pangalan niya, but rather Royal Audiencia. So, naging siyang head or Chief Justice ng Royal Audiencia sa Peru at saka sa New Spain, which is Mexico na ngayon. So, dahil dyan, mapagkakatiwalaan natin na talagang si Rizal, si Antonio Morgas is yung sulat niya is very accurate. And i-explain ko mamaya kung bakit nga ba napili ni Rizal itong libro ni Antonio Morgas and gaano ka-accurate ito. So, we have the chapters of the book, pero again, hindi po natin pag-aaralan yung libro ni Antonio Morgas. Pero based sa kanyang history book kasi, which is consists of 300 pages, meron siyang 8 chapters na kung saan hinati niya sa governor generals na ang tawag dito na namuno sa Pilipinas, or rather mga high-ranking officials, kunyari hinati niya yon. So for how many years? 333 years. Sobrang daming naging leader or gobernador general ng Pilipinas. Bakit? Kasi hindi tulad ng praile na minsan lang sila nagpapalit pag ang praile or head ng church nila is sobrang tanda na, dahil nga hindi nila pwedeng pakialaman, or yung Spanish government hindi nila pwedeng pakialaman yung mga praile dahil hawak yon ng simbahan. Ang mga governor generals nila pwede nilang pakialaman in some ways na pwede nilang ilimit yung power and yung tenure ng governor general. So para maiwasan daw ang korupsyon, ang mga governor general nagsisilbi lang for 1, 2, 3 years, mga ganyan lang. So very limited lang yung time nila. Kaya kung sasabihin natin at titignan natin lahat halos ng mga libro ni Rizal, ang pinapatamaan niya actually lagi doon is mga praile. Hindi naman siya nagpapatama doon ng mga governor general. Kasi kung sakali din na magkaroon ng impluwensya itong governor general, hindi din dahil sa kanyang sariling kagustuhan yon, but rather kagustuhan ng mga praile. So yun, I hope nagigets yung part na yon. So regarding sa mga praile at governor general, mas galit si Rizal sa mga praile kaysa sa gobernador general, dahil ang mga gobernador general naman nagtatagal lamang sa Pilipinas ng ilang taon. So clear ko lang, si Antonio Morgas po is hindi siya naging gobernador general, pero naging siyang high ranking official sa Pilipinas for how many decades. Kaya yun yung contest niya, kaya nga
nakapagsulat siya ng history book. Kasi kung isa siyang gobernador general at nagstay lang siya sa Pilipinas for 1 to 2 years, hindi natin sasabihin na accurate yung kanyang sulat. Kasi ang mga sulat niya is sinabi ni ganito, sinabi na lang ni ganyan. So, hearsay na lang yan. So, hindi masyadong accurate yun. So, we have the chapters of Antonio Morgas, Sucesos de las Islas Pilipinas. So, we have, of the first discoveries of the Eastern Islands, ito yung pumunta or kakadating pa lang ng mga Espanyol sa Pilipinas. And of the government of Dr. Francis de Sande, of the government of Don Gonzalo Roquelo de Payalosa, of the government of Dr. Santiago de Vera, of the government of Gomez Perez Darnarillas, of the government of Don Francisco Tello, of the government of Don Pedro de Acauya, and an account of the Philippine Island. So yan po yung mga chapters na ano. Pero tulad nga ng sinabi ko, hindi na natin pag-aaralin yung mga chapters ng libro ni Antonio Morgas, but rather magi-stick tayo doon sa anotasyon ni Rizal sa libro ni Antonio Morgas. Kaya nga itong chapter na to is ito yung pinakamaikli so far sa lahat ng chapters. Kasi nga, yon, pag-uusapan lang dito is yung mismong anotasyon ng talaga ni Rizal and ano yung mga key points noon. So, the book is based on the experience and observation of Antonio de Morga. So, a Spanish lawyer and government official during the 17th century, historical anthropologist, the author of Sucesos de las Islas Pilipinas, is a doctorate in canon and civil law and wrote the first lay formal history of Spain's Philippines conquest. Tulad ng sinabi ko kanina. So, Morga wrote the purpose of writing Sucesos de las Islas Pilipinas was so he could chronicle the deeds of achieved by the Spaniards, the discovery, conquests, and conversions of the Philippines islands, and the various fortunes that they have from time to time in the kingdom, in the great kingdom, and among the pagan people surrounds the islands. So, tawag dito, clarify ko lang ng konti. Kasi nung pagkadating daw ng ano, kumbaga gusto niya daw isulat tong history para daw mabigyan ng glory yung pag-conquest ng mga Spaniards sa Pilipinas, na kung saan nagbigay daw sila ng light dito sa nandidilim na sibilisasyon ng mga Pilipino. And para mabigyan na rin ng justification yung pagkuha nila ng resources sa Pilipinas, na kung saan may kapalit naman yon. Kumbaga kumuha sila ng resources sa Pilipinas, pero ang kapalit nun, binigyan nila tayo ng totoong relihiyon, na kung saan natulungan daw nila yung mga pagan people. So ano nga bang ibig sabihin pag sinabing pagan people? So kung sa Christianity, di ba meron tayong Christians. Christians is lahat ng naniniwala kay Jesus Christ. Ngayon, itong Christians na to, nagkaroon ng division ito dung time ni Martin Luther King. Or Martin Luther lang pala. Wala palang King, iba na pala yung Martin Luther King. Yun yung mga ano, yung aktivista sa Amerika, yung negro. Yung si Martin Luther lang is isang pare noon or isang monk sa Europe, na kung saan nagkaroon ng ano, kumbaga siya ang father of Protestantism. Nakita niya na may maling gawa yung mga Katoliko sa kanilang relihiyon, kung kaya't gumawa siya ng other division. Kaya lahat ng Kristiyano na hindi tumatangkilik sa Roman Catholicism, ang tawag doon is Protestantism. Dahil nga nag-ugat sila sa father of Protestant, which is si Martin Luther, na kung saan lahat ng Kristiyano na hindi under ng Catholicism is, ang meaning nun is, siya ay Protestant. Kung anong division ka man, kung ikaw man ay INC, Saksi, Adventista, kung ano-ano pang relihiyon, born again. So, lahat ng religion na yan, or simply simply relationship with God, kasi yung iba kasi hindi religion ang tawag. So, relationship with God, kung ano man yan, for as long as hindi ka under ng roof ng Catholicism, ikaw ay Protestants. So, ano naman ang connect doon sa pagans? Ang pagans kasi, lahat ng hindi nabinyagan is pagans. And other definition, medyo magulo kasi yung definition ng pagans, pero ang pinaka-specific na meaning niya is lahat ng hindi nabinyagan. And at the same time, lahat ng hindi Catholic
or rather hindi Christians. So lahat yun ay pagans. Kasi nga naman, paano ka mabibinyagan kung hindi ka rin Katoliko or hindi ka rin Kristiyano? 'Di ba very impossible? So meaning, ikaw ay isang pagan. So meaning daw, nung dumating sila sa Pilipinas, tinulungan daw tayong mga pagans. So ibig sabihin, lahat ng hindi Kristiyano na hindi nabinyagan, sila ay considered na mga pagans. Yes, tama. Ganun nga. So we have what led Rizal or what led Jose Rizal to Morga's work. So Rizal was an earnest seeker of truth, and this marked him as an historian. He had a burning desire that precisely know the Philippines' condition when the Spaniards came ashore. His theory was that the country was economically self-sufficient and prosperous. He believed the Spaniards' conquest contribute in a part to decline of the Philippines' rich traditions and cultures. So, yon. And then si Blumentritt or si Ferdinand Blumentritt na kanyang kaibigan sa sulat lamang, na kung saan isang beses lang sila nagkita, is isa sa mga humikayat sa kanya para gumawa ng anotasyon dito sa libro ni Antonio Morgas. So, anong sinasabi ni Rizal na kung saan anong tawag dito? Na ang Pilipinas daw is economically sufficient. Na kung saan yung conquest daw ng mga Spaniards is nagbigay pa daw ng kasamaan sa mga Pilipino na kung saan nag-decline yung culture. Kasi ganito yan. Yes, totoo na economically sufficient tayo. Kasi kung tayo ay mga barbarians or mga uncivilized people, kasi ang meaning ng barbarians is uncivilized people based sa dictionary, pero may talagang meaning yon. Ang meaning kasi ng barbarians is uncivilized. So, ibig sabihin, ang tingin ng mga Spaniards sa atin is mga barbarians. Ngayon, paano tayo magiging uncivilized and economically insufficient kung nakikipag-trade tayo sa ibang bansa? And meron tayong fixed community, organized community na tinatawag. Meron nga tayong mga leaders na tinatawag na rahas. So, paano nangyaring hindi tayo self-sufficient at hindi tayo economically self-sufficient? So very impossible na doon pa lang sa part na yon is nagkamali ng mga Spaniards sa pagsabi na hindi tayo economically sufficient. Kasi nga nakikipag-trade na tayo sa iba't ibang bansa noon, specifically sa China din. Na kung saan may mga nagsasabi nga na halos lahat daw ng gold natin is napunta sa China. Bakit? Kasi nga marami silang product na nakakaakit noon pa lang, hanggang ngayon actually. Pero hanggang noon pa lang nakakaakit na yung mga product nila. So itong mga Chinese nung unang panahon pa lang, nung time na hindi pa sila nakakapag-trade sa European countries, nung wala pa yung si Marco Polo, kasi si Marco Polo ang nag-start kung bakit ang mga European country nagkaroon ng interest sa China, kasi may mga product ang China na kakaiba na wala sa European countries. So si Marco Polo lang, so kailan lang yan? 1400s lang. After na yan ng Mongolian Empire, massive Mongolian Empire. So, before pa yung Mongolian Empire, ang Pilipinas nakikipag-trade na sa China. 1500s na lang, 1600s na lang na-discover nitong European, or sabi natin 1400 siguro to 13, mga ganyan. 13 to 1400s na-discover ng Spain or ng Europeans ang China. Pero ang Pilipinas nakikipag-trade na sa China for as long as we know. Kasi matagal na eh. So ibig sabihin, itong mga Spaniards or mga European countries, tanso pa lang ang ginagamit nila, metal pa lang, iron pa lang ang ginagamit nila sa pagplato. Tayo porselana na ang ginagamit natin na plato. So ano nga ba yung porselana? Yung plato na kulay puti, tas makinis. Porcelain yung mga yon. So mga Chinese ang nakaimbento nun. So ang ginagawa daw ng mga Pilipino, yung mga golds daw, na kung saan yun yung way of currency nila, yung nakalimutan ko yung tawag doon eh. Basta yung chunk of golds, kumbaga gold nuggets. Yun daw ang barya nila noon. Kasi nga, very abundant sa gold ang Pilipinas noon. Sobrang dami. Based nga sa mga documentation regarding sa Pilipinas noon, nung nakita daw nila yung mga Pilipino, specifically itong mga Spaniards na to, nakita daw nila yung mga Pilipino na ornamented with golds. May mga chaleco daw sila na made of gold, mga corona na made of gold, mga espada na may handle na gold, mga ganyang bagay. So, ornamented with golds nga, kumbaga.
Tapos, barya lang sa kanila yung mga gold noon. Yung mga chunk of golds, pinamimigay lang nila. And sinaswap nila sa porcelain. Ano na lang kamura ang porcelain ngayon. Ang gold sobrang mahal. So, dahil doon. So, karamihan daw ng gold ng Pilipinas is nanggaling, or lahat ng karamihan daw ng gold ng Pilipinas is na-swap nila sa China. And, marami ding portion nun is napunta sa Spain. Siyempre, sinaid nila yung resources natin during nung nandito sila sa Pilipinas. So, isa din sa mga factor na tinitignan na kung saan naubos ang gold ng Pilipinas is yung pagsakop ng Spaniard sa atin. Siyempre, 333 years yon na sinakop tayo. So, imagine na lang natin kung gaano karaming gold ang nakuha nila sa atin. So, yun daw. And then, decline of culture. Bakit? Kasi nung time daw na dumating ang mga Spaniards dito is we are still improving our culture. Na kung saan nung time na pumunta sila dito, nagbago yung culture manifestation natin. Bakit? Kasi nga, feeling nila yung culture natin is inferior sa culture nila. So, ibig sabihin, ang ginawa nila, dahil pangit yung culture nyo, palitan natin yung iba. Minodify nila yung culture natin. Ang hindi lang nila na iba, yung Tagalog talaga. Yung Tagalog at yung iba nating dialects, hindi nila napalitan. So, yung Ilocano, meron na yun noon, hanggang ngayon, hindi napalitan ng mga Spaniards yan. And isa din sa mga tinitigdang dahilan is civilized kasi ang mga Pilipino. So, kung ang mga Spaniards tuturuan nilang mag-Italian or mag-Latin, itong mga Pilipino na to, matututo silang mag-aklas. Kasi organized sila eh. Napansin din kasi ng mga Spaniards na iba-iba yung lingwahe or dialekto na ginagamit natin. So, dahil dyan, magiging strong point nila yon para hindi magsanib-sanib per sa itong mga Pilipino kasi mautak tayo eh. So, dahil dyan, ginawang dahilan yon ng mga Spaniards para hindi tayo makapagsama-sama. Yan, ganon. So, isa yun sa mga dahilan. So, yun, nag-decline yung culture natin dahil sa mga Spaniards. So, hindi daw totoo na tinulungan tayo ng mga Spaniards para mas umusbong yung culture natin. But rather, ginawa pa nila ng dahilan para mag-decline ito at para hindi mag-usbong ng sobra, para hindi tayo mag-aklas sa kanila. So, ito. So, why... Saan na? Okay pala. Hindi pala naka-numbering to. Why Jose Rizal chose Morga's work. So, we have the first one. So, Morga's choice was because he felt it to be more objective. So, yun na lang. Doon na lang tayo mag-i-stay na part. Doon sa more objective. So, paano naging more objective? Or, paano nasabi ni Rizal na mas gusto niya yung libro ni Antonio Morgas? Isa sa mga dahilan kung bakit niya nagustuhan yung libro ni Antonio Morgas is because it is more objective. So, ano nga bang difference ng objective or anong ibig sabihin ng objective? Bakit gusto ni Rizal to? So, meron kasi tayong dalawang tinitignan pagdating sa thought. So, we have the objective type and then the subjective type. So, pag sinabing objective type, it is based on trivia and facts. Yes. Pag sinabing objective type, is ito yung mga information na nakabase sa trivia and facts. Kumbaga, ibig sabihin, pag trivia and facts yan, makatotohanan yan. So, meron siyang reliability na kung saan, pag nakita niya ito, it is based on objectivity. It is based on facts and trivia. Just for example, let's compare the objective type and the subjective type. For example, nandito kasi ako ngayon sa Bukirin. And if ang information na isusulat ko or sasabihin ko sa inyo is objectivity, sasabihin ko na nakakakita ako ng mga puno na meron akong nakikitang saging, meron akong nakikitang papaya, meron akong nakikitang mangga. So that is very objective. Bakit? Kasi sinabi ko lang kung ano yung nakita ko. Nakakita ako ng papaya, ng puno ng saging, nakakita ako ng puno ng mangga. So that is objective. Pag sinabi namang subjective, medyo malayo ako sa pinangyarihan. Kumbaga medyo malayo ako dun sa puno ng saging, medyo malayo ako dun sa puno ng papaya. And then sasabihin ko, feeling ko may bunga yung papaya. Feeling ko madami ng bunga yung papaya, pero hindi ako sigurado. And feeling ko may bunga na yung saging kasi medyo natatakpan ng dahon, gumaganon ako. So, anong ginagawa ko? I am basically saying na feeling ko may saging or may bunga ng saging yung puno ng saging. Even though hindi ko naman nakikita. And what is that? I am giving my opinion. Based on my opinion, feeling ko meron siyang bunga. Pero hindi ko sure.
So, yon. So, bakit pangit ang subjectivity? Kasi hindi siya accurate. Kasi feeling ko it is based on my opinion. It is based on my sense. It is based on my instinct. Na feeling ko may bunga yan. Based sa mga trajectories na nakikita ko. Pero I'm not sure. Pero pag sinabi kong objective, sinabi ko lang na may puno ng saging, sinabi ko lang na may puno ng papaya. Wala akong ibang sinabi. So, that is objective. Kasi nga, wala akong ibang sinabi. Yun lang ang sinabi ko. So, wala nang iba. Another one, second is, results, second consideration is, civil. Kumbaga, isa pa sa mga naging dahilan kung bakit nagustuhan ni Rizal itong gawa ni Antonio Morgas kasi it is based on civil aspect. Kasi meron tayong tinatawag na dalawang aspeto ng informasyon nung time ng Espanyol. We have the ecclesiastical point of view and then we have the civil point of view. Pag sinabing civil point of view, nakabase lang siya sa civil or civic. Or kung ano lang yung mga nangyayari sa gobyerno na kung saan yun nga. Or nangyayari lang sa state. And pag sinabi namang ecclesiastical, ito naman yung nangyayari base sa paningin ng simbahan. So, ang point of view na ginamit niya is hindi siya nag-base sa ecclesiastical tulad ng ginagawa ng mga ibang writers. Specifically, yung mga incline sa ecclesiastical point of view. So, naka-point of view lang siya sa civil. So, dahil dyan, nagustuhan ni Rizal yun. Bakit? Kasi nga, hindi na may hirapan si Rizal na i-distinguish. Kasi nga, he already distinguished na kung saan civil lang isusulat ko, hindi ko pakikialaman ang ecclesiastical point of view dahil magiging bias kung ganon. So, dahil dyan, yun lang ang ginawa niya. And then we have the third one, trustworthy. So, paano naging trustworthy? Dahil nga nasabi ko na siya kanina sa first and the second. So, yung first and second, yun ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng third. Naging trustworthy siya kasi nga, first is objective siya, and then second is naka-oppose lang siya sa civil. And then we have the third one, paired sympathy to Indios. So, kung yung first one, objective siya, yung second one is civil lang siya, or tumutukoy lang siya sa civil. Yung third one is naging bridge, kasi dahil doon sa first at saka second, naging trustworthy siya. Doon sa fourth one, maganda nga siya, kasi nga, si Antonio Morgas, wala siyang pakialam kung naisusulat niya sa history book niya is against sa Pilipino or against sa Spaniards. So, wala siyang paki. Literal yung pagsulat niya. Ngayon, mamaya i-discuss ko kung paano nangyaring nagkaroon din ng problema sa pagiging literal ni Antonio Morgas sa kanyang sulat. Pero again, very objective yung book niya. Na masasabi natin na talagang yun yung totoong objective. Literal lahat ng nakikita niya. So, yun nga yung fourth one. Meron siyang simpatya sa mga Indio. Hindi naman super simpatya, pero meron siyang balance, equality, na kung saan, kung ano dapat ang turing niya doon sa mga Spaniards, ganun din ang turing niya sa mga Pilipino. Simpatya sa mga Indio. Simpatya sa Spaniards, syempre matik na kasi na may simpatya sa mga Spaniards kasi nga, Espanyol siya. Pero may simpatya din siya sa mga Pilipino. And then we have the fifth one. He was an eyewitness. Bakit? Kasi nga, naging siyang government official or high-ranking government official sa Pilipinas for how many decades. So dahil doon, nakita niya first hand kung anong nangyari sa Pilipinas. So paano nakita ni Rizal yung book ni Antonio Morgas? Sa pamamagitan ng London or ang British Museum, na kung saan ang British Museum is kinikilala pa rin sa buong mundo na pinakamalaking library, talaaklatan sa buong mundo. Hanggang ngayon, British Museum. Ngayon, sa sobrang dami ng pages ng libro na to ni Antonio Morgas at gagawa ng anotasyon si Rizal, kailangan niyang hiramin yung libro. Pero ang problema, ang British Museum, dahil nga sa ilang kopya lang ang meron sila. Actually, isa lang ata. Isa lang ang kopya nila nitong libro ni Antonio Morgas na Sucesos de las Islas Pilipinas. Dahil wala pa namang wala pa namang Xerox machine noon. Paano ang gagawin ko, sabi niya. So, ang ginawa niya, nagstay siya doon for how many days and kinopya niya yung libro handwrittenly sa another na papel. So, ganun siya ka-desperate.
So imagine niyo na lang yung Twilight na book. Kokopyahin mo yon by word by word. And then ita-transform sa papel. So matagal, ilang araw siya nag-spend. And biruin nyo, 300 pages. Talagang dedicated siya na magsulat ng anotasyon dito. Kasi 300 pages yung anotasyon ni 300 pages rather yung libro ni Antonio Morgas. Napagpapalitan ko kasi napagpapalitan ko yung word na anotasyon at saka Antonios. So imagine niyo yung book ni Antonio Morgas, Sucesos de las Islas Pilipinas. It is composed of 320 something or 300 plus pages. At ang anotasyon ni Rizal is 600 plus. So ibig sabihin every page ng book ni Antonio Morgas is merong 2 notes or anotasyon si Rizal. So ganon. So lahat daw criticize niya, pati spelling, pati overwording, mga ganon. In-specify niya lahat. Kung baka crinitic niya yung buong libro ni Antonio Morgas. So ganon siya ka-detailed. So yun. So ano nga bang pinaka-purpose? Kasi kanina tinukoy natin kung ano yung mga dahilan kung bakit napili ni Rizal yung book ni Antonio Morgas. Dahil nga sa ito ay objective. Dahil nga sa ito ay civil lang. Dahil nga sa ito ay trustworthy. Dahil nga sa ano pa ba yung isa? Eyewitness siya. Meron pang isa. Yung sympathy to Filipinos. Ngayon, yun yung why. Bakit niya pinili. Ngayon naman, ano naman yung purpose? Kung bakit niya kailangan magsulat ng ganito. Kasi hindi lang naman siya magsusulat dahil wala lang. So may dahilan kung bakit niya kailangan magsulat. So, ano kayo yung mga dahilan? So we have 3. Kung hindi ako nagkakamali, we have 3. Pero yung 3 na yon, pagsasama-samahin ko na lang sa isang sentence. So, ang dahilan kasi kung bakit kailangang isulat ni Rizal itong libro or kailangan niya magsulat ng anotasyon sa libro ni Sucesos de las Islas Pilipinas ni Antonio Morgas is para magkaroon ng self-build yung mga tao ng Pilipinas. Kasi during or the time na sinakop tayo ng mga ng mga Spaniards ang mga Pilipino, nawala na yung nationality natin. Hindi natin alam kung ano ang lahi natin. Hindi natin alam na Pilipino tayo. Dahil nga yung mismong word na Pilipinas, Espanyol ang nagbigay sa atin. So wala tayong kinikilalang bansa. Hindi rin buo ang Pilipinas noon. Hindi natin alam. Wala tayong alam. Especially dun sa mga mahihirap na tao, they feel na they are living on a society na wala silang parang kasaringlan, parang ganon. So, wala. So, hindi nila feel. So, dahil dyan, si Rizal, yung libro na yon or anotasyon na yon, binigyan niya ng point of view yung mga tao na yes, we are Filipino and yes, we do exist. Yun yung pinaka-purpose ni Rizal. Kasi pinatunayan niya na we are civilized noon pa lang bago pa dumating ang mga Spaniards and still civilized pa rin tayo ngayon and organized pa rin tayo ngayon and sa future magiging organized tayo. Kasi nga, hindi. Kaya nga, yun din ang pinakadahilan. Actually, pumabor sa aming mga historians itong anotasyon ni Rizal at yung purpose niya kung bakit niya sinulat ito. Kasi nga bakit nga ba nag-aaral ng history ang mga bata? Bakit ang subject na history tinuturo namin? Kasi nga, para magkaroon ng progression, kailangan matutunan yung nangyari sa nakaraan, i-apply sa hinaharap para ang future is maganda. So, ganun din. So, sabi niya, gusto niyang matutunan ng mga bata at ng mga tao na Pilipino ang nangyari sa nakaraan, anong meron tayo sa nakaraan para mai-apply natin at masabi natin sa sarili natin na yes, we are Filipino ngayon and we are still Filipino in the future. So, yun yung pinaka-purpose ni Rizal. So, another one, which is ito na yung last, yung kay Blooming Treat na lang. Actually, ito yung part na hindi ko masyadong ma-feel yung connection kasi nga, hindi hero para sa akin si Blooming Treat eh. Hindi siya importanteng relic para sa mga Pilipino. So, isa lang siyang kaibigan ni Rizal na keme-keme lang. And dinagdag lang siya kasi nga kaibigan siya ni Rizal. Pero I don't see the connection. Hindi ko din siya feel as a hero. Or rather, nakatulong. Kasi ang naitulong niya naman, he is a friend of Rizal. And yun. And syempre, siguro, try na nating kumbaga, kunin na natin yung credit sa kanya na siya ang nagpondo sa ilan sa mga libro ni Rizal.
nung time na walang pera si Rizal. Sige, yun na yun. So, pera lang na itulong niya. So, dito sa topic na to, tulad nga ng sinabi ko kanina, the first hand pa lang is si Blumentritt ang nag-udyok kay Rizal, or rather naging inspiration ni Rizal para sumulat ng anotasyon kay Antonio Morgas book na Sucesos de las Islas Filipinas. So siya yung naging inspiration ni Rizal sa pagsulat nito. So ano nga ba yung comment ni Blumentritt? Kasi ang pinaka-purpose nung part na to is yung comment ni Blumentritt sa libro ni, or rather sa anotasyon ni Rizal sa book ni Sucesos de las Islas Filipinas ni Antonio Morgas. Actually, meron ding anotasyon si Blumentritt sa libro ni Antonio Morgas, pero hindi na natin pag-uusapan, hindi siya masyadong mahalaga. So, doon na lang tayo kay Rizal. So, ang comment ni Blumentritt dito sa libro or sa anotasyon ni Rizal is masyado daw siyang nagbase sa information, or rather, masyado niya daw crinitic yung mga Spanish friars. And later on, itong anotasyon na to is makakadagdag sa kasalanan niya sa mga fraile. Kung kaya siya ipapapatay sa next charot kasi natapos na yung pagkamatay niya. Pero isa to sa mga naging dahilan kung bakit siya namatay. Or rather, nagpabigat sa kaso niya ng rebellion, itong anotasyon. So, paano natin nasasabi na talagang oppose siya sa simbahan? First, balik tayo dun sa mga dahilan. Actually, hindi na natin i-discuss yung mismong anotasyon. Balik tayo dun sa mga dahilan. So, ano nga ba yung mga dahilan kung bakit napili niya yung libro ni Antonio Morgas na Sucesos de las Islas Filipinas? The first one is dahil ito ay more objective. Ibig sabihin, merong mga part or merong mga bagay or merong mga libro na hindi objective. Yes, meron. Merong mga subjective. And ang pinapatamaan niya doon na hindi objective at very subjective is yung mga libro or yung mga reports na pinapadala ng Spanish people or Spanish friars, specifically sa Spanish government, para maging pangit ang tingin ng Spanish government sa Pilipinas, na feeling nila is very rebellious, ganyan-ganyan. And then second one is, may isa, objective, civil. So ibig sabihin, bakit gustong-gusto niya dahil civil yon? Kasi nga ayaw niya ng ecclesiastical point of view. So yun yung pangalawa. We have the third one, trustworthy. Ibig sabihin, may hindi trustworthy. And yes, yun nga yung mga praile. And then we have the fourth one, sympathy to Filipinos. Bakit? Kasi may mga ilan na wala silang simpatya sa Pilipino. And yun yung mga praile uli. And then we have the fifth one, eyewitness. Again, yung eyewitness, yung panglima, pwede nating i-connect yun dun sa first one. Kasi nga, yung first one, ang tinutukoy niya is very objective. Yes, literal kasi si Antonio Morgas na kung ano yung nakita niya, yun na yun. So dahil dyan, yun nga, eyewitness siya. Nakita kasi niya, very objectivity. Very objective. And then another one is, yung tinutukoy ko sa inyo, nagkaroon din ng problema si Antonio Morgas sa pagsulat niya. And yun din yung maraming kinomentan ni Rizal. Literal kasi siya magsulat. So maganda, yes, maganda yung objectivity. Pero kung hindi mo naiintindihan at yung opinion mo, or rather, literal kasi yung sinabi niya eh. Kung hindi mo siya naiintindihan yung kultura, wag ka na lang mag-comment or wag ka na lang magsabi kahit objective. Kasi nakakasama ng loob. Kasi bigyan ko kayo ng example ng pagiging objective niya na talagang totoo pero feeling natin mali. Yung Bagoong. Pag ibang tao ang magtitingin nun, yes, totoo na mukha siyang bulok. Kasi binabad siya sa asin tapos mabantot yung amoy niya. So ibig sabihin, literal yung pagkakadescribe ni Antonio Morgas doon sa Bagoong. Na ang mga Pilipino daw is gustong-gusto nila ng kumakain ng nabubulok na isda na. And gustong-gusto daw natin kainin yun pag nabubulok na. Which is totoo, based kung ang pag-uusapan is objective, kasi yun yung nakikita nila. And bakit niya nasabing nabubulok na? Kasi maamoy. 'Di ba? Ang baho kasi. So dahil dyan, yun ang sinabi niya kung bakit nabubulok na. And ano pa yung kulay ng Bagoong? Brown pa. Mukhang putik. So mukha siyang nabubulok talaga. So dahil dyan, ang feeling nitong si Antonio Morgas, sinabi niya literal itong mga bagay na to, which is kinagalit ni Rizal. Kasi kung iintindihin mong mabuti yung kultura ng Pilipinas, sasabihin mo na hindi naman talaga nabubulok yun. Kasi Bagoong yun.
masarap yon na i-combine sa mga kung ano-ano mang lutuin na almusal or tanghalian at hapunan. Bagoong po yun. Kaya lang ang problema doon, kung magko-comment si Antonio Morgas na ang bagoong is ganito, ang ganyan, ganyan, ibig sabihin, nagbigay na siya ng opinion. Kung nagbigay siya ng opinion, ibig sabihin, subjective na siya. So, mali din si Rizal. Kasi nga, nagustuhan ni Rizal yung pagiging objective niya, pero hindi niya din nagustuhan at the same time. Bakit? Literal kasi na dinidescribe. And hindi natin masisisi si Rizal. Kasi nga, kaya niya nagustuhan yung book ni Antonio Morgas kasi nga objective. In oppose dun sa mga ecclesiastical point of view. Pero, ayaw niya din yun at the same time. Bakit? Kasi nga, literal. And yung pagiging literal ng libro na to, nasobrahan yung pagiging literal niya, nasisira yung image ng Pilipinas or mga Pilipino sa ibang bansa. Na kung saan sinasabi doon na kumakain tayo ng bulok na isda. 'Di ba? So, yun lang. So far wala na ako idadagdag sa discussion natin. And yun lang muna. So, yun doon na nag-end yung topic natin na anotasyon. So, diniscuss ko lang yun ng ilang minutes. Maikli lang 36 minutes pala, almost 40 minutes din. So, panood na lang tong video na to and sagutan nyo na lang yung activity na nasa iConnect. So, yun. Pupost ko na maya-maya. Okay, bye-bye guys.